Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Jamsid Mela, kasalukuyang first year student ng Quezon City University SBIS 1A. Ngayong araw, i-discuss ko sa inyo ang Week 5 Programming Basics sa Java. After watching this video, you should be able to discuss the different data types used in Java programming, understand variable declaration, identifiers, and keywords, recognize and categorize the different Java keywords. This objective will serve as our guide as we explore the foundations of Java programming. Bago pa tayo pumasok sa mga mas komplikadong bahagi ng Java, unahin muna natin ang pinaka-basic, ang structure ng isang Java program. Lahat ng Java program ay nagsisimula sa isang class. Sa Java, halos lahat ng bagay ay nasa loob ng class. Parang ito ang blueprint o balangkas ng isang program. Kung iisipin mo, ang class ay parang bahay. Lahat ng code o instruction ay nasa loob nito. At kung walang class, wala ring program. Ang keyword na class ay ginagamit para i-declare ito. Halimbawa, kung gagawa ka ng simpleng program, pwede mong pangalanan ito ng main o kaya naman ay hello world. Sunod, meron tayong public. Ang public ay isang tinatawag na access modifier. Ang ibig sabihin nito ay open to everyone. Pwede siyang ma-access mula kahit saan sa program. Kung isipin mo, parang pintuan ng bahay ito. Kapag public, bukas para sa lahat. Kapag private, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Kasunod naman ay ang static. Ang static ay nangangahulugang hindi mo kailangan gumawa ng object para magamit ang method na ito. Kung wala ang static, kailangan mo munang gumawa ng object instance bago mo ito matawag. Pero dahil static ang main method, automatic na itong tatakbo kapag sinimulan mo na ang program. Pagkatapos nito ay ang keyword na void naman. Ang void ay nagsasabing walang ibinabalik na value ang method. Ibig sabihin, kapag natapos ang execution ng method, hindi ito magre-return ng data pabalik. Parang isang utos na gawin mo lang pero hindi mo kailangan mag-ulat kung ano ang resulta. Ngayon, dumako naman tayo sa main method. Ito ang pinakapuso sa bawat Java program. Kapag pinatakbo mo ang program, dito unang pumapasok ang Java Virtual Machine o ang JVM. Sa madaling salita, lahat ng program ay nagsisimula rito. Sa loob ng main method, makikita mo rin ang string, open and close bracket, args. Maraming beginners ang nagtataka kung ano ito. Simple lang. Ito ay ginagamit para magpasa ng mga argument o values mula sa labas ng program. Halimbawa, kung gusto mong mag-input ng data mula sa command line, dadaan ito dito sa args. At syempre, isa sa mga pinakapamilyar na linya ng code sa Java ay ang system.out.println, open and close parenthesis. Ito ang ginagamit para magpakita ng output o kaya naman mensahe sa isang screen. Parang sinasabi mo sa computer na i-display mo ito. Ang system ay bahagi ng built-in Java library. Ang out ay tumutukoy sa output stream kung saan lalabas ang resulta. At ang println ay nangangahulugang print line. Ibig sabihin, mag-print ng mensahe at lumipat ng bagong linya pagkatapos. Halimbawa, kung ilalagay mo ang system.out.println hello world, magpiprint ito ng hello world sa iyong screen. Kaya kung pag-uugnayin natin ang lahat, ganito ang takbo. Ang class, ang pinakabalangkas ng program. Public, nagpapakita kung saan pwede ma-access. Ang static naman ay para tumakbo kahit walang object.
Ang void ay para walang ibinabalik na value. Ang main naman ay ang starting program. Starting point ng isang program. Ang string, open and close bracket, args, tagapadala ng external data. System.out.println ay nagpapakita ng output. Yan ang kabuuan ng isang ng bawat Java program. Kapag naintindihan mo ito, mas madali mo nang maintindihan lahat ng code na kasunod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang basic syntax rule ng Java. Ang syntax ay parang grammar ng isang programming language. Kapag mali ang grammar mo, hindi ka maintindihan ng computer. Una, case sensitive. Ang Java ay case sensitive, ibig sabihin nakikilala nito ang pagkakaiba ng mga titik kahit pareho ang spelling ng salita. Halimbawa, magkaiba para kay Java ang hello na may uppercase letters sa unahan kumpara sa hello na puro lowercase letters. Kaya tandaan, maging consistent sa paraan ng pagsusulat ng mga letra sa code mo. Pangalawa, class names. Ang class names ay dapat nagsisimula sa malaking letra gaya ng my first Java class. Kapag higit sa isang salita, bawat salita ay dapat nagsisimula rin sa capital letter. Ito ang tinatawag na Pascal case. Pangatlo, ang method names. Ang methods naman ay dapat nagsisimula sa maliit na letra tulad ng print data o get result. Kapag mahaba ang pangalan, ang mga kasunod na salita ay nagsisimula sa malaking letra. Ito naman ang tinatawag na camel case. Panghuli, file name. Ang pangalan ng .java file ay dapat eksaktong kapareho ng pangalan ng class. Halimbawa, kung ang class mo ay hello world, dapat hello world.java rin ang file name mo. Simpleng rules lang ito, pero kapag nasanay ka sa tamang syntax, magiging malinis, organisado, at madaling basahin ang iyong code. Ngayon naman, magpunta tayo sa Java keywords. Kung mapapansin mo dito sa slide, may mga salitang gaya ng int, if, class, void, public, at static. Ang mga ito ang tinatawag nating keywords, mga particular na salita na may espesyal na kahulugan sa Java. Sila ang parang reserved words ng language. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin bilang pangalan ng variable o object. Kaya tandaan, kapag keyword, may sariling role na yan sa code. At di mo na pwedeng baguhin ang gamit nito. Ang mga keywords na ito ang susi o key kung bakit naiintindihan ng compiler kung ano ang klaseng instruction ang gusto mong ipagawa. Ang identifiers naman ay ang mga pangalan ng mga class, method, o variable sa isang program. Para maging valid ito, kailangan sundin ang mga simpleng patakaran. Dapat magsimula sa letra, underscore, o kaya naman ay $sign. Case sensitive din ito. Magkaiba ang value na puro lowercase letters lang at ang value na may uppercase letters sa unahan. At hindi dapat gumamit ng isang keyword. Legal examples nito ay ang age, $sign salary, tsaka underscore value. Illegal examples naman ay 123 ABC, dash, salary, tsaka naman class. Dapat descriptive ang identifiers para mas madaling maintindihan ng iba ang inyong code. Ang variables ay para mga lalagyan o box na nagtatago ng data habang tumatakbo ang program. Sa Java, may tatlong klase ng variables. Unang-una na rito ay ang local variable. Ito ay nakadeclare sa loob ng method o function. Pangalawa, instance variable. Nakadeclare sa loob ng class pero sa labas ng method. Pangatlo, static variable. Nakadeclare gamit ang keyword na static at shared sa lahat ng object ng class. Makikita sa example na ito kung saan nakastored ang bawat variable. Nasa loob ng class ang instance variable at kailangan naman gumamit ng static na keyword para sa static variable. At ang local variable naman ay nasa loob ng isang method. Isa sa pinakamahalagang konsepto sa Java ay ang data types. Ang data type ay nagsasabi kung anong klase ng value ang pwedeng itago ng isang variable.
Sa madaling salita, ito ang tumutukoy kung anong uri ng data ang hawak ng isang variable. May dalawang pangunahing uri ng data types sa Java. Primitive data types at ang non-primitive data types. Ang non-primitive data types ay ang mas komplikadong uri gaya ng classes, arrays, at interfaces. Pero sa ngayon, tututukan muna natin ang primitive data types. Dahil ito ang pinakapundasyon ng lahat ng data types sa Java. Meron tayong 6 na klase ng primitive data na i-discuss ngayong araw. Unang-una sa lahat ay ang boolean. Ito ay ginagamit kapag gusto mo lang mag-store ng dalawang possible value. Tulad ng true or false, parang switch lang ito. On and off. Halimbawa, kung gusto mong i-check kung nakalagin ng isang user, maaari kang gumamit ng boolean variable na is_login is equal to true. Pangalawa, byte. Isang maliit na uri ng integer na may saklaw mula negative 128 hanggang positive 127. Maganda itong gamitin kapag maliit lang ang bilang at gusto mong makatipid sa memory. Tulad ng pag-store ng edad o bilang ng mga araw. Pangatlo, short. Katulad ng byte pero may mas malaking range mula negative 32,768 hanggang positive 32,767. Ginagamit ito kapag gusto mong mag-store ng medyo mas malaking numero pero ayaw mo pa rin gumamit ng mas malaking memory. Pang-apat, int. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na data types para sa mga integer at anumang bilang. 32-bit ito kaya nitong maglaman ng milyong-milyong values. Karaniwan itong ginagamit para sa mga any numbers, quantity o score sa program. Panglima, long. Kapag hindi na kasya sa int, ginagamit naman ng long. 64-bit ito at kayang mag-store ng mas malaking bilang, gaya ng populasyon ng isang bansa o malaking financial data. Pang-anim, ang float. Ginagamit ito sa mga decimal numbers pero may limitasyon sa precision. Kadalasan ginagamit para sa mga measurement o scientific values na hindi sobrang eksakto. Halimbawa, float temperature is equal to 36.5 F. Tandaan, kailangan mong lagyan ng maliit na letrang F sa dulo ng number kapag float ito. Sa kabuuan, ang mga primitive data types ang mga pinakapundasyon lahat ng data sa Java. Kapag naintindihan mo ang bawat isa, mas madali mo nang maintindihan kung paano pinoproseso ng Java ang mga impormasyon sa loob ng iyong program. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay meron kayong natutunan at maraming salamat sa panonood. Yun lang.